Nagkatinginan ng dalawa at tinanong ng ating bida kung sino ang lalaking nasa tabi niya. Hindi naman siya nito sinagot at napaupo na lang at sinabing paano siya nakikita ni Kim dahil imposible daw ito. Tumayo siya at tinanong nito sa ating bida kung nasaan ang matandang si Marcus. Nakilala naman nito ang pangalan na iyon at tinanong kung ang tinutukay ba niya ay ang Sword Saint na si Marcus Kellenbury. Sinabi ng lalaki na kahit hindi bagay sa isang baguhan ang pangalan na yun pero iyon nga siya. Laking gulat naman ng ating bida dahil tinawag ng lalaking iyon ang rank 1 hunter na isang baguhan dahil nakita nito ng personal kung gaano ito kalakas. Binasa ni Kim ang skill na nakuha niya sa Sword Saint at doon na niya ito naintindihan. Sinabi ng ating bida doon sa lalaki na alam niyang galing siya kay Marcus pero hindi niya sinasadya dahil nakopya siya nito. Hindi ito makapaniwala at napanganga na lang ng malaki at sinigaw na ibalik siya nito agad kay Marcus ngayon din. Parang bata itong umiyak at sinabing kung nakopya ng bida ang skill ng Sword Saint ay dapat kaya niya din itong ibalik. Naalala ni Kim ang mga sinabi ng Sword Saint dati at alam na niya ngayon ang dahilan kung bakit siya ganun. Napayuko na lang ang ating bida at sinabing kailangan na nga niyang magtago sa Sword Saint habang buhay, nakakuha pa siya ng nakakairitang skill. Tinanong naman ng lalaki kay Kim kung bakit niya tinataguan ang matanda dahil mabait naman ito basta hindi mo idadamay ang kanyang apo. Sinabi ng bida na ang skill niya na nakakakita kung ilan na ang napatay ng isang tao ang dahilan dahil 4,791 ang nakikita ng Sword Saint sa kanya. Hindi naman makapaniwala doon ang lalaki at sinabing hindi iyon uobra dahil napakahina daw ng ating bida. Dahil sa experience ng lalaki ay sa tingin pa lang daw ay alam na nito na baguhan ng ating bida at wala nan lang daw siyang ora kaya imposibleng nakapatay ito ng ganun kadami. Ipinaliwanag ni Kim na isa lang talaga ang kanyang pinatay dahil magiging napakalaking kontrabida daw nito sa hinaharap. Ang natitirang 4,000 mahigit ay pinatay niya ang kanyang sarili para bumalik 11 years sa nakaraan. Hindi makapaniwala ang lalaki dahil ipinaliwanag sa kanya ng ating bida ang kanyang skill at sinabi na siya ay naging isang immortal. Tinanong ng lalaki kay Kim na ang ibig ba niyang sabihin ay bumalik siya sa nakaraan para pumatay ng isang tao at ginawa niya iyon sa paraan ng pagpatay sa kanyang sarili ng 11 years. Hindi pa nakakasagot ang ating bida pero lumapit na sa harapan niya ang lalaki dahil tinanong nito ang kanyang pangalan at sumagot naman siya na ito ay Kim Gongjo. Tinanong din nito kung bakit ang Sword Saint ang kanyang napiling kuhaan ng skill kahit tapos na ang kanyang paghihiganti. Sumagot si Kim at sinabing dahil ang matanda ang kasalukuyang rank 1 at ang pinakamabilis na paraan para lumakas ay ang pagkuha ng skill ng pinakamalakas. Pinatayo ng lalaki ang ating bida at sinuri nitong mabuti ang kanyang katawan at sinabing meron siyang tiyaga at ambisyon kaya hindi na ito masama. Nagpunta sila sa gubat para mag-hunt si Kim dahil gusto daw itong makita ng lalaki. Nag-umpisa na ang ating bida at pumatay ito ng mga slime at pinakita sa lalaki kung ano ang kanyang makakaya. Sinabi ng lalaki na nung nabubuhay pa siya, ang tawag sa kanya ay Sword Emperor at bigla na lang may lumabas na tower na parang nangyari din sa mundo nila. Naalala ni Kim na ang naabot lang ng Flame Emperor ay ang 40th floor pero ang lalaki sa kanyang skill ay umabot hanggang sa pang 99. Sinabi nito na pag umabot daw sa ganang lakas ay malalaman mo kung gaano kalakas ang isang tao sa isang tingin kaya niya ni paghunt ang ating bida. Malungkot na sinabi ni Kim na sinayang lang pala nila ang kanilang oras dahil nakita nito kung gaano siya kaina. Sinabi naman sa kanya ng Sword Emperor na hindi iyon totoo dahil meron siyang napakagandang abilidad. Akala ng bida ay nagluloko ang lalaki at sinabi nito na totoo na wala siyang talento sa martial arts. Ang talento ni Kim na siya lang daw ang meron ayon sa Sword Emperor ay hindi siya takot mamatay. Kadalasan ay pinoprotektahan ng tao ang kanilang sarili nang hindi nila namamalayan pero hindi iyon ang lagay pagdating sa ating bida. Nagulat naman ito dahil pinuri siya ng lalaki at tinanong kung maituturing ba talaga iyon na talento kahit na ganon siya kaina. Sinabi ng Sword Emperor na hindi laging lumalabas ang talento pagkapanganak pa lang at pwede itong matutunan ng kahit na sino at ang pinakamahirap daw ay ang mawala ang takot sa kamatayan. Hindi makapaniwala si Kim dahil ang kagustuhan niyang maghigantay ang naging rason kung bakit siya nagkaroon ng talento. Tinanong ng lalaki ang bida kung ano daw ang kanyang iniisip nung namatay siya sa Sword Saint. Nung sinabi ni Kim na napakaganda daw ng swordsmanship ng matanda kahit napugot ang kanyang ulo, napatawa ng malakas ang Sword Emperor.
Inisip din nito na kung ang skill ng bida ay kopya at hindi nakaw, malamang ay meron pa din ang matanda ng sarili niyang Sword Emperor. Gusto daw nitong makita kung sino sa kanila ang magiging mas magaling at tutulungan nito ang ating bida hanggang matalo na niya mag-isa ang Sword Saint. Kinabukasan ay makikita natin na ginigising na ng Sword Emperor ang ating bida para mag-ensayo. Hindi naman ito tumayo agad at nanghingi ng 5 minuto pa. Sumigaw ang lalaki at sinabing nagpapabeya si Kim at dinagdag na baka daw sinusubukan ng tapusin ng matanda ang 10th floor pero siya ay hindi man lang makabangon. Lalong nainis ang Sword Emperor nang tinakpan ng bida ang kanyang tenga kaya sinabi nito na kakanta siya ng malakas hanggang ito ay tumayo. Bumangon ito at galit na tinanong sa lalaki kung alam ba nito kung anong oras pa lang ba. Pinakita nito na alas 4 pa lang at masyado pa daw maaga para mag-ensayo. Sinabi ng Sword Emperor na ang mga insekto nga daw ay nag-uumpisa ng bumangon ng alas 4 kaya kailangan din niya iyon gawin dahil mas mahina pa siya sa insekto. Sinabi ni Kim na kaya daw pala alas 4 ng umaga lagi nag-insayo ang Sword Saint ay dahil sa kanya at hindi dahil gusto ng matanda. Sinabi nito na kailangan pa nga daw niyang magpasalamat sa kanya dahil may pagkakataon siyang gumising ng maaga at mag-ensayo dahil sa Sword Emperor pero sinabi lang ng bida na gusto niya itong patayin. Hindi daw niya ito magagawa dahil patay na siya at kung meron siyang problema ay patayin na lang niya ang kanyang sarili. Hindi naman makapaniwala si Kim dahil sinabi ng Sword Emperor na hindi din daw niya magagawa yon dahil babalik lang siya ng isang araw at simula daw ngayon ay zombie na ang itatawag nito sa bida dahil hindi ito namamatay. Wala nang nagawa ang ating bida at makikita natin na bumangon na ito at nagumpisa ng tumakbo sa labas. Sinabi ng lalaki na kailangan daw alalahanin ng zombie na wala siyang talento at ang tiyaga lang niya ang meron siya kaya kahit na mas gusto niyang turuan ang bida ng basics, hindi ito uubra dahil mas mababa pa doon ang kanyang level. Pero pagdating daw sa potensyal ay para siyang black hole na walang hangganan at nainggit naman ang Sword Emperor doon. Bago daw sila mag-umpisa ay kakailanganin nila ng pera dahil ang gagawin nila ay espesyal na training. Meron isang guild na nagngangalang Sangrian na tinatawag ding Merchants Union at ang guild master nito ay ang rank 3 hunter na si Countess. Siya lang ang nag-iisang tao na merong skill para makapag-trade ang mga tao sa labas ng tower galing sa loob at dahil doon ay ang Sangrian Guild ang may hawak ng ekonomiya ng tower at ang nag-iisang lugar kung saan makakabili ng lotto ticket. Sinalubong sila ng bantay at sinabing ano ang kanyang may paglilingkod sa ating bida. Inabot ni Kim sa lalaki ang kanyang tiket at sinabing pumunta siya doon para kolektahin ang kanyang napanalunan. Masayang binati ng lalaki si Kim dahil nanalo ito at tanong kung na-double check ba niya ang kanyang tiket. Alam ni Kim na tama ang kanyang napanalunan at nakangiti lang na sinabi sa bantay na nagawa na niya ito. Laking gulat ng bantay dahil nakita nito na ang jackpot ang napanalunan ng ating bida na nagkakahalagang 53,000 gold. Hindi alam ng bantay ang kanyang gagawin kaya sinabi nito na aalis muna siya at tatawagin niya ang kanilang manager. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang manager sa harap at nagpakilala itong Arthur Taylor pero pwede din daw siya tawagin ni Kim sa kanyang palayaw na safekeeper. Nagpakilala din ang ating bida at inisip niya na kung merong palayaw ang manager ay isa itong ranker na nasa top 300. Masayang niyaya ng safekeeper ang ating bida sa taas para doon sila mag-usap ng maayos. Halatang masaya si Kim dahil maganda ang trato sa kanya doon pero niloko naman siya ng Sword Emperor at sinabing ang babaw ng kanyang kaligayahan dahil hindi siya nakatanggap ng papuri dati nung wala pa siyang skills. Tumingin ang bida ng masama sa kanya at sinabing manahimik na lang siya kung wala siyang magandang sasabihin. Napansin ito ng manager at tinanong kung ayos lang ba si Kim dahil parang hindi ito masaya. Nagpalusot na lang ito at sinabing meron lang daw siyang inisip at hindi niya kailangan mag-alala dahil wala lang iyon. Pagdating nila sa isang kwarto ay pinakita na ng safekeeper sa ating bida ang kanyang napanalunan. Napatingin lang siya sa pera at inisip na kung gugustuhin niya ay pwede na siyang mamuhay ng tahimik habang buhay pero inisip niya din ang usapan nila ng Sword Emperor at gusto din niyang lumakas at tapusin ang tower. Pinapili siya ng manager at sinabing pwede daw niyang kunin ito lahat at iuwi o kaya naman ay pwede itong iwan ni Kim sa Sangrian Guild safe. Sinabi ng bida na iiwan na lang niya ito doon at sinabi ng safekeeper na tama ang desisyon na yun dahil iyon din daw ang pipiliin niya. Sinabi din ng ating bida sa manager na gusto din niyang bilhin ang titulong Sangrian Honorary Guild Member.
Nagulat ang manager at sinabing wala pa palang guild ang bida habang nilalabas ang isang notebook. Natuwa sa bida ang Sword Emperor dahil matalino din daw pala siya dahil alam nitong hindi lang basta kakilala ang mga kasama sa guild. Ang pinakamalaking rason ng mga hunter kaya sila sumasali sa mga guild ay para sa proteksyon. Napangiti ang ating bida dahil alam niya na masyado pang delikado ang mag-solo kaya inisip niya na makakabuti para sa kanya ang sumali muna sa isang guild. Sinabi din niya sa manager na nakatira lang siya ngayon sa isang maliit na kwarto kaya pinaghanap niya ito ng mas magandang titirhan. Ang huling bili ni Kim ay kung meron man daw magtanong na kahit sino kung sino ang nanalo ng jackpot ay ang sabihin lang niya ay isang miyembro ng kanilang guild at hindi nito gustong magpakilala. Niloko ng Sword Emperor ang itsura ng manager dahil hindi daw nito inaakala na planado ng bida ang lahat. Nagpaalam na sa kanya ang manager at sinabing gagawin nito ang lahat ng sinabi ni Kim kaya wag itong mag-alala. Napansin ng Sword Emperor si Kim at sinabi nitong halata sa kanyang mukha na siya ay masaya. Hinawakan niya ang gold coin at sinabing ito pa lang ang umpisa dahil matapos ang mahigit 4,000 na pagpapahirap niya sa kanyang sarili ay magagamit na din niya sa wakas ang kapangyarihan niya para mag-enjoy. Habang naglalakad sa labas ay tinanong ng Sword Emperor si Kim kung ano sa tingin niya ang rason kung bakit kailangan nila ng maraming pera para lumakas ang bida. Ipinaliwanag niya na ang pinakakailangan ni Kim para lumakas ay mga scroll para matuto siya ng martial arts at potions para mapalakas ang kanyang pisikal na kakayanan. Hindi daw nito kailangan ng scroll dahil hindi ito maiintindihan ng bida sa kanyang level kaya ang kailangan nila ngayon ay ang sobrang taas na klase ng potion. Kailangan daw nilang pumunta sa Alchemy Castle dahil doon nila kailangan maghanap ng pinakamataas na uri ng potion. Alam ni Kim ang lugar na iyon at alam nito na mahal ang mga potion na binibenta doon. Sinabi ng Sword Emperor na tama siya at sasabihin daw niya sa ating bida kung magkano ang isa. Pagkabulong sa kanya ng presyo ay hindi ito makapaniwala dahil sobrang mahal nito at 4 lang daw ang kaya niyang bilhin sa lahat ng pera niya. Pwede naman daw siyang makakuha ng 5 kung makakakita siya ng bundle deal at wala naman daw siyang pwedeng sisihin kundi ang kanyang sarili dahil napakahina ng ating bida. Bigla naman napatigil ang Sword Emperor at seryosong sinabi kay Kim na magtago sa gilid. Nakalimutan daw niyang sabihin na doon din pala namimili ng mga potion ang matanda at delikado kung makita siya nito ngayon. Nagtago si Kim sa likod ng basurahan at napatingin naman doon ang Sword Saint. Buti na lang ay hindi ito masyadong pinansin ng matanda at umalis na din dahil nagmamadali ito. Nakita nila na pumasok na ang Sword Saint sa tindahan kung saan dapat sila pupunta at sinabi ng Sword Emperor na nahuli daw sila dahil iyon ang pinakamagandang bilihan sa lugar na iyon. Merong tinignan ng ating bida sa telepono at hindi niya nakita ang pangalan nito kahit sa top 300, bigla niyang sinabi sa Sword Emperor na hindi na nila kailangan bumili doon dahil meron siyang kilalang napakagaling na alchemist at pwede nila makuha ang potion ng sobrang mura lang. Habang naglalakad ay tinanong ng Sword Emperor ang ating bida kung alam ba niya na nandoon sila magulong parte ng tower. Hindi din ito naniniwala na meron daw magaling na alchemist na nakatira sa lugar na iyon. Sinabi ng bida na hindi lang siya basta magaling dahil isa siyang once-in-a-generation genius at sinabing wag na siya masyadong mag-ingay at sumunod na lang sa kanya. Habang naglalakad ay tinitignan siya ng mga tambay doon at iniisip kung nanakawan ba nila ang bida. Hindi nila iyon tinuloy dahil nakita nila na kinakausap nito ang kanyang sarili at inisip na may sira ang ulo nito. Dumating na sila sa lugar na sinasabi ni Kim at may narinig sila doon na sumisigaw at sinasabing wag nilang kunin ang kanyang mga kagamitan. Pag kinuha daw nila ang mga iyon ay mawawalan siya ng hanap buhay at lalong hindi siya makakapagbayad sa kanyang mga utang. Nanghingi pa ang babae ng 1 linggo pero hindi na ito pinansin ng lalaki at sinabing dalhin na nila ang lahat ng gamit doon at umalis na. Pinagtsismisan siya ng mga nandun dahil alam daw nilang mangyayari sa kanya yon dahil sa mahal ng kanyang mga binibenta. Sinabi naman nito na hindi na nga daw niya halos pinapatungan ang presyo nito at wala na silang mahahanap sa buong Babylon ng ganong kwalidad sa ganong presyo. Nakita ito ng Sword Emperor at sinabing hindi naman siguro iyon ang tinutukoy ni Kim na once-in-a-generation genius. Lumapit sa babae ang ating bida at tinanong nito kung bukas pa ba ang kanyang tindahan dahil gusto sana niyang magpagawa ng mahal na potion. Ang babaeng iyon ay ang Master Alchemist na magiging rank 5 sa hinaharap at ang magiging leader ng Alchemy Castle. Sinabi ng babae na bukas pa sila at kaya daw nitong gawin ang lahat ng kailangan ng bida.
Tumaya ito at inayos ang kanyang sarili at tinanong kung gaano daw ba kamahal ang tinutukoy niya. Halos mahimatay ang babae sa binanggit na presyo ni Kim at sinabing seryoso ba siya na 20,000 gold ang ipapagawa niya. Inisip ng bida na kailangan daw niyang gumawa ng koneksyon sa isa sa mga high ranker bago pa sila makapasok sa rangkang at siya daw ang magiging numero 1 customer nito. Pinapasok na ng babae ang ating bida sa kanyang tindahan at sinabi nito na pagpasensyahan na niya ang lugar dahil medyo magulo. Nagulat ang dalawa dahil nakita nila na sobrang gulo doon at tinanong ng Sword Emperor kung seryoso ba ang ating bida kung dito talaga siya magpapagawa ng potion. Pagkaupo ng babae sa kanyang pwesto ay tinanong niya si Kim kung totoo ba na magpapagawa ito ng potion na nagkakahalagang 20,000, kinumpirma naman ito ng ating bida at sinabi pa na kung hindi siya naniniwala ay pwede na agad ito magbayad ngayon. Hihindi na sana ang babae pero nilunok na niya ang hiya at sinabing mas maganda yun dahil kailangan niya talaga ng pera. Wala naman iyon problema kay Kim at sinabing pwede siyang kumuha ng kahit magkano sa kanyang safe sa Sangrian. Namangha naman dito ng babae at dinagdag lang ng bida na kung maaari ay hindi lalagpas sa 20,000 gold ang kanyang kukunin dahil hindi naman unlimited ang kanyang pera. Naintindihan ito ng alchemist at nilabas na ang kanyang notebook at tinanong sa ating bida kung ano ang potion na kanyang ipapagawa. Dinagdag pa ng babae na kahit daw gaano kalaki ang bayad ay hindi kaya ng konsensya niya na gumawa ng mga drugs. Naisip ng bida na kahit wala na siyang negosyo ay hindi niya ipagpapalit ang kanyang prinsipyo para sa pera at iyon ang dahilan kung bakit siya naging master alchemist at isang high ranker. Sinabi ni Kim sa kanya na hindi siya dapat mag-alala dahil hindi droga ang kanyang ipapagawa at natuwa naman doon ang babae. Inuulit lahat ng bida sa babae ang mga ingredients na sinasabi ng Sword Emperor. Liver of a rabbit pig, eyes of a balloon cat, skin of a giant desert worm, tail of a dirt lizard, at kung ano-ano pa. Nagulat ang Sword Emperor dahil narinig nitong sinabi ng babae na pag pinaghalo-halo ang mga iyon ay makakagawa ito ng pampabilis ng reaction speed. Sinabi pa nito na sobrang gandang recipe noon at kaya niya itong gawin agad. Lumapit sa kanya ang bida at tinanong kung gaano katagal kaya niya ito magagawa. Sinabi nito na kung meron siyang sapat na pera ay kaya niya itong gawin sa loob lang ng 4 na araw. Kaya daw sana niya itong gawin ng mas mabilis kaso nga lang ay kailangan pa niyang bilhin ang mga gamit na nawala sa kanya bago siya mag-umpisa. Naalala ni Kim na umaabot ang mga tao ng 1.5 taon sa paghihintay ng mga potion na gawa ng Master Alchemist dati kaya masaya nitong sinabi na wala lang sa kanya ang 4 na araw na paghihintay. Pag-alis nila sa tindahan ng babae ay hindi pa rin naniniwala ang Sword Emperor sa kakayanan ng babae at sinabing madami daw taong magaling lang magsalita pero walang kwenta sa gawa. Tinanong naman ng bida sa kanya kung saan nito natutunan ang recipe na iyon at sinabi niya na siya mismo ang gumawa nito at iyon ang pinakamagandang potion na nagawa niya. Sinabi ni Kim na pinuri ng babae ang kanyang potion at sinabing napakaganda nito kaya subukan naman daw nitong magtiwala sa kanya. Kahit ganun daw ang itsura niya ay ang babaeng iyon ang magiging guildmaster ng Alchemy Castle pagkalipas ng 10 taon. Pagkalipas ng 4 na araw ay pumunta na ang babae sa bagong bahay ng ating bida na galing sa Sangrian at dala na nito ang mga potion. Inabot na ito ng babae kay Kim at ipinaliwanag na may 3 kahon na naglalaman ng 30 piraso kada isa. Habang masayang inaayos ng ating bida ang kanyang mga potion ay tinawag siya ng babae. Hindi siya masyadong komportable pero tinanong nito na bakit nagpagawa ang ating bida ng napakamahal na potion sa isang hindi kilalang alchemist na kagaya niya. Kahit tiwala siya sa kanyang kakayanan ay 2 lang siguro sa buong Babylon ang kayang gumawa ng recipe na binigay niya at hindi alam ng babae kung bakit siya ang napili ni Kim. Inisip ng ating bida ang rason at iyon ay dahil isa siyang once in a generation genius. Pero hindi lang daw iyon ang rason dahil naalala nito na isa siya sa mga unang pumunta ng magkasunog sa kanila dati at hindi din siya naloko ng Flame Emperor at alam niyang may kakaiba sa kanya. Sayang daw kung hindi siya magiging close sa isang magaling, mabait, at magaling kumilatis na babaeng katulad niya. Sinabi lang niya sa alchemist na ang rason daw nito ay naramdaman niya na mabait ang babae at magiging matagumpay ito sa hinaharap. Kailangan daw mag-succeed ng mga magagaling na hunter na kagaya nila para matulungan nila ang isa't isa sa hinaharap. Sumang-ayon dito ang babae at sinabing kailangan nilang magtagumpay kung gusto nilang mabago ang mundo.
Pagkatapos nun ay aalis na ito at sinabi niya sa bida na kung meron siyang ipapagawa ay tumawag lang siya at lagi niyang uunahin ang mga ito. Kinabukasan, pumunta ang dalawa sa floor 3 hunting grounds para subukan ang mga potion. Nakita ni Kim ang mga monster na nandun at sinabi sa Sword Emperor na masyado atang malakas ang mga ito para sa kanya at nagtanong kung ano ang kailangan niyang gawin. Sinabi nito na kailangan muna niyang inumin ang potion bago sila mag-umpisa. Pagkainom ng ating bida ng potion ay bigla na lang siyang may naramdamang kakaiba sa kanyang dibdib at parang nag-iba ang kanyang kapaligiran. Tinanong ng Sword Emperor si Kim kung kamusta ang potion at sinabing ano ang pakiramdam ng parang kaya mong bilangin kahit lahat ng buhok mo sa ulo. Iyon daw ang epekto ng potion, ang pagtaas ng pakiramdam at pagtingin mo sa realidad. Tinanong din nito kung nararamdaman ba ni Kim ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Iyon ay ang aura at lahat ng tao na pumapasok sa tower ay nagkakaroon nito pero hindi lahat ay nakakagamit. Kadalasan daw ay kailangan mag-meditate pagkainom ng potion para maramdaman ng mabuti ang aura pero masyadong matagal ang paraan na iyon. Dinagdag pa nito na kung wala kang talento, kailangan mong magtrabaho ng mas mahirap kumpara sa iba. May sumulpot na monster sa likod ng ating bida at sinabi sa kanya ng Sword Emperor na ilabas niya ang kanyang aura kung ayaw niyang mamatay. Kitang-kita ni Kim ang mabagal na atake ng monster dahil sa epekto ng potion pero kahit na ganun ay hindi daw sumusunod sa kanya ang kanyang katawan. Sinabi sa kanya ng Sword Emperor na kaya niya iyong iwasan at huwag siyang sumuko dahil magagawa din niya ito. Mahinang klase lang daw na monster ang mga orcs at simple lang ang mga atake nito kaya sinabi nito na ipunin niya ang kanyang aura sa mga paa niya. Naramdaman niyang damaloy ang kanyang aura papunta sa kanyang paa at nakagalaw din siya sa wakas at naiwasan ang atake ng monster. Ipinaliwanag ng Sword Emperor na kaya nahihirapan ang bida ay dahil walang maayos na dinadaluyan sa kanyang katawan ang kanyang aura at kailangan niya gawan ito ng malaking daanan para magamit ang aura ng maayos. Pinaalala sa kanya ng Sword Emperor na naputol ng Sword Saint ang kanyang ulo nang hindi man lang niya namamalayan at sinabing ang skill ng matanda ay may kukumpara lamang sa mga tambay. Hindi makapaniwala ang ating bida na madami pa palang kailangan matutunan ng Sword Saint kahit ganun na siya kalakas at inisip na paano pa kaya siya. Dahil doon ay nakaisip ng paraan si Kim at yumuko ito para ipunin ang aura sa kanyang paa. Tumalon ito at ginawang spring ang kanyang aura at sinaksak ang orc sa leeg. Sinabi sa kanya ng Sword Emperor na huwag siyang maging kampante dahil matigas ang balat ng mga orc. Sinabi din nito na ibuhos niya ang lahat ng aura niya sa dulo ng kanyang espada at nagawa na nitong patayin ang monster. Pagkatapos nun ay lumapit ang Sword Emperor kay Kim at inasar ito dahil alam niyang sobrang sakit ng nararamdaman nito ngayon. Kahit na niloloko nito ang bida ay pinuri naman nito ang kanyang ginawa kanina sa kanyang aura na parang spring at sinabing ang magaling na hunter ay nag-iisip habang nakikipaglaban. Kung hindi daw dahil sa kanyang returner skill ay hindi niya irerekomenda ang ganong klase ng training at ang Sword Saint daw ay nag-meditate lang pagkainom ng potion. Dahil medyo nakuha na ni Kim ang paggamit ng aura sa unang subok niya ay ang sa tingin daw ng Sword Emperor ay sapat na ang mamatay siya ng 100 beses para makuha niya talaga ito. Pinakita na ng system na namatay na ang bida at nagulat ito dahil nandun din ang Sword Emperor. Ipinaliwanag ni Kim na dun siya napupunta sa lugar na iyon pagkatapos niyang mamatay at tinatawag niya itong Netherworld. Sinabi niya na maya-maya lang ay magsasalita ang system na babalik siya ng 24 oras sa nakaraan. Nakita ng dalawa na meron daw nakopyang skill ang system sa orc na pumatay sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang dalawa dahil meron daw palang mga skill ang monsters at sinabi ng Sword Emperor sa bida na sobrang duga ng kanyang skill at gusto din niya iyon. Habang nag-iisip ang ating bida ay hindi pa rin makapaniwala ang Sword Emperor sa kanyang skill na sobrang duga. Pipili na sana ng kahit ano si Kim pero pinigilan siya ng Sword Emperor at sinabing hindi ba niya pipiliin ang mas magandang skill. Sinabi naman ng bida na hindi niya alam kung ano ang mas maganda doon at parehas lang naman itong brown na card kaya swertihan na lang ito. Sinabi ng Sword Emperor na nakikita niya ang mga ito dahil isa siyang guardian at pwede siyang lumutang papunta sa harap ng mga cards. Napasigaw ng napakalakas ang ating bida at sinabi nito na napakagaling ng Sword Emperor. Pumayag ito sa sinabi ni Kim na basahin niya ang mga skill at isang beses lang daw niya iyon sasabihin kaya makinig siya ng mabuti. Pinaliwanag ng Sword Emperor ang dalawang skill sa ating bida at sinusubukan nitong ibigay kay Kim ang mas pangit na baraha.
Dahil nahalata ng bida ang ginagawa ng Sword Emperor ay pinili na niya ang skill na pwedeng makipag-usap sa mga orc. Nang makabalik na sila sa nakaraan ay makikitang masaya si Kim sa kanyang nakuhang skill pero bad trip ang Sword Emperor dahil akala nito ay ang mas pangit na baraha ang kukunin ng bida. Sinabi nito na wag nang mag-inarti ang Sword Emperor at sumunod na lang sa kanya dahil gusto na nitong mag-ensayo. Hindi pinapansin ni Kim ang Sword Emperor hanggang makadating na sila sa Floor 3 hunting grounds. Ininom na nito ang potion at naghanda ng labanan ng orc sa kanyang harapan. Gumana na ang epekto ng potion at bumagal na ang galaw ng orc sa paningin ni Kim. Nang malapit na ang sandata ng orc sa ating bida ay bigla niyang ginamit ang nakuha niyang skill at kinausap ang orc kaya napatigil ito. Habang nalilito Perrin ay biglang inatake ng bida ang leeg ng orc at agad itong natalo. Makikitang proud na proud ang ating bida sa kanyang ginawa pero hindi dito natuwa ang Sword Emperor at sinabihan si Kim ng maduga.